Okay, magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin ang isang source na naglabas ng isang talagang matapang na teorya. Tungkol ito sa isang shadow network na di umanyo'y umiral sa ilalim ng imperyo ni Duterte at kung paano ito ngayon, ayon sa kanila, ay unti-unti nang bumabagsak. So, heto yung tanong na parang pinagsisimulan ng lahat, di ba? Isipin nyo, isang high-ranking politician, isang convicted kidnapper, tapos isang lihim na pagbisita. Sa gabi pa. Bakit to big deal? Kasi ayon sa source, ilang linggo lang matapos yan, biglang, boom, may lumabas na affidavit na siyang nagbukas sa buong kwentong ito. Okay, so sino ba itong testigo? Pangalan niya, Ramil Madriaga. At ito yung catch, isa siyang convicted kidnapper. Pero, sabi ng source, teka muna, huwag daw tayo mag-focus sa kung sino siya dahil ang usapan daw dito, hindi ang kredibilidad niya bilang tao. Isa lang daw siyang piyesa sa isang mas malaking puzzle. At ito na nga, ito yung pinaka-core ng argumento ng source, yung tinatawag nilang the pattern. Ang sinasabi nila, huwag daw nating tingnan si Madriaga in a vacuum. Ang tunay na kwento raw, makikita. Kapag pinagdikit-dikit mo lahat, yung sinasabi niya, yung mga dokumento, yung mga totoong pangyayari, doon daw lalabas yung totoong picture. Gets naman ng source yung sinasabi ng iba, di ba? Okay, isang tao lang yan, convicted pa. Mahina ang kaso kung siya lang ang pagbabasehan. Pero paano raw kung yung mga sinasabi niya biglang tumugma? As in, eksakto sa mga official records ng Congress, sa mga alam nating lokasyon ng Pogo, sa mga eskandalong pumutok na dati, ayon, doon na raw nag-iiba ang lahat. At dito talaga nila binibigyan ng diin yung punto nila. Sabi ng source, hindi mo kailangan maniwala kay Madriaga, ang mga katotohanan ang naniniwala para sa'yo. Ang bigat no, parang sinasabi nila, kalimutan mo na yung messenger, tingnan mo yung message na dala niya. Okay, so kung pattern ang pinag-uusapan, ano ba ang itsura ng pattern na yan? Silipin natin itong timeline na binuo nila para makita natin kung paano nila pinagdudugtong-dugtong ang mga pangyayari. Tingnan nyo to, halos 10 taon yung sinasakop. Nagsimula raw lahat sa pagdagsa ng Pogo noong 2016. Tapos by 2018, andyan na yung issue ng magnetic lifters. Fast forward to 2022, nanalo si Sara Duterte bilang VP, tapos pumutok yung issue sa confidential funds. At eto na, 2023, naaresto si Madriaga at by 2025, ayon sa alegasyon, nangyari yung pagbisita sa kulungan at biglang lumabas yung affidavit. Ang sinasabi ng source, hindi raw ito mga isolated incident, connected daw lahat yan. At focus tayo sa isang napakahalagang detalye dyan sa timeline. Eto, 125 million pesos. Hindi yan barya. Ito raw ay confidential funds na na-withdraw sa loob lang ng isang linggo. Isang linggo. Kaya syempre, ang malaking tanong ng source, saan napunta ang ganito kalaking pera ng ganun kabilis? At dito nagiging parang pelikula ang kwento dahil ayon sa source, yung 125 million, hindi yan sa bangko dumaan. Ang alegasyon, dala-dala raw sa mga duffel bag. At ang mga drop-off point, tingnan nyo, residensya ng isang mayor, isang comedy bar sa Timog, parking lot ng ombudsman at parking lot ng SM Megamall. Imagine niyo yun, mga lugar na tampubliko, ginawa raw tagpuan para sa isang lihim na transaksyon. So, paano raw nagsimulang mag-crack itong buong network? Sabi ng source, isipin mo na parang isang bahay na gawa sa baraha. Tatayo lang yan hanggat walang gagalaw. Ang problema, may gumalaw raw, yung kapangyarihan. At nung nagbago ang administrasyon, ayon sa source, biglang nawala yung proteksyon. Or in their words, nawala ang kalasag. And what happens when the shield disappears? Yun na. Nagsimula na raw magpanik, magkagulo, at magkanya-kanya yung mga sinasabing key players. So ano na nangyari sa kanila? Tingnan natin itong parang scorecard ayon sa source. Si Harry Roque, ang aligasyon, tumakas na papuntang Netherlands may warrant pa. Si Sara Duterte, sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tahimik. At si Ramil Madriaga, yung nasa pinakababa, yung witness, siya yung nagsalita na at may hawak pa raw na ebidensya sa cellphone. So, hindi lang daw to tungkol sa mga individual na tao. Ang sinasabi ng source, itong pagbagsak na to, ipinapakita nito kung saan talaga nakatayo yung buong imperyo. At ano raw yung pundasyon na yun? Hindi raw boto o popularidad, kundi ito. 3 bagay. Una, pera. Cash na hindi mo matrace galing daw sa Pogo, droga at confidential funds. Pangalawa,
takot, yung paggamit daw ng mga kaso para yung mga kumokontra manahimik. At pangatlo, mga kriminal, yung mga taong may sariling problema sa batas na ginagamit daw bilang tagabitbit at tagaayos. Dito na pumapasok yung pinaka-main metaphor ng source, yung laban ng dilim at liwanag. Simple lang yung logic nila. Sa dilim, kaya mong gawin ang kahit ano. Kaya mong maglipat ng 125 million pesos na walang tanong. Kaya mong punduhan ng kampanya galing Pogo. Kaya mong bumisita sa isang kidnapper sa gabi ng lihim. Pero sa liwanag, kailangan mong idokumento lahat, kailangan mong itrace lahat, kailangan mong ilog lahat. Walang taguan. So sa huli, ang argumento ng source ay, lampas na to sa isang pamilya o sa isang administrasyon. Ito raw ay isang pagpili na kailangan nating lahat harapin bilang isang bansa. At heto yung tanong na iniiwan nila sa atin. Anong klaseng gobyerno na ang gusto natin? Yung kumikilos sa dilim o yung nasa liwanag kung saan lahat tayo nakikita natin kung anong ginagawa nila? Kasunod niyan, yung puso ng demokrasya natin, ang eleksyon. Okay lang ba sa atin na ang pondo ng kampanya ay galing sa Pogo o sa mga drug syndicate? O dapat ba namang galing lang yan sa mga paraang malinis at legal? At panghuli, isang tanong tungkol sa pananaw. Kailan ba nagiging persecution ang accountability? Kailan nagiging atake ang pagsisiyasat? Sabi ng source, baka para sa mga sanay na kumilos sa dilim, yung simpleng sinag ng liwanag, parang atake na ang dating. At dito nagtatapos ang lahat sa isang napakasimpleng pangungusap mula sa source. Dahil ang dilim ay nagpoprotekta lamang sa mga may kasalanan. Yun yung huling ideya na iniiwan nila sa atin, na sa huli, yung liwanag isinisiwalat lang kung ano talaga ang nandoon.